Nasa bingit ng kamatayan ng makinaryang industrial ng Alemanya habang unti-unting nagyiyelo ang buong kontinente ng Europa sa ilalim ng isang historikal na krisis sa enerhiya. Ang mga dating maingay at abalang tubo ng gas na dumadaloy mula sa silangan ay naging tahimik at malamig na mga bakal, isang nakapangingilabot na senyales na ang puso ng ekonomiya ng Europa ay humihinto na sa pagtibok. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga reserba ng gas ng bansa ay bumabagsak sa mga antas na itinuturing na mapanganib at ang mga higanteng pabrika ng bakal, kemikal at sasakyan ang mga haligi ng kayamanan ng rehiyon ay napipilitang magpatay ng kanilang mga makina. Ito ay hindi lamang isang simpleng kakulangan sa supply. Ito ay ang tunog ng pag-aagaw buhay ng isang sistemang pampulitika at pang-ekonomiya na sa loob ng mahabang panahon ay naging pundasyon ng katatagan sa kanluran. Sa gitna ng nagyayelong kalamidad na ito, ang gobyerno sa Berlin ay napipilitang gawin ang isang bagay na noong nakaraang mga taon ay itinuturing na isang kasalanang mortal sa politika, ang maghanap ng agarang linya ng komunikasyon sa Moscow. Si Kanselier Friedrich Merz na ngayon ay nahaharap sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang karerang politikal ay nasusukol sa isang sulok kung saan wala nang natitirang mga ligtas na opsyon. Ang sistema ng enerhiya ng bansa ay papalapit na sa punto ng pagkakabali. Wala nang sapat na mga reserba at ang mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya na matagal nang ipinangako ng mga alyado sa kanluran ay napatunayang hindi sapat upang sagipin ang bansa mula sa bangungot ng taglamig. Ang sitwasyon sa Brussels ay maihahalintulad sa isang paparating na lindol. Ang dating matibay na pagkakaisa ng Unyong Europeo ay nagsisimula ng magpakita ng malalalim na bitak habang ang mga kasaping bansa ay nagkakaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan kung paano tutugon sa krisis. Ang mga dating magkakaalyado ay nagtatalo. Ang mga pamilihan ay nayayanig at ang mga mamamayan ng Europa ay nagsisimula ng maramdaman ang lamig na tumatagos hindi lamang sa kanilang mga tahanan kundi pati na rin sa kanilang tiwala sa kinabukasan. Ang krisis na ito ay lumampas na sa usapin ng presyo ng kuryente o gas. Ito ay isang direktang pagsubok sa katatagan ng buong arkitekturang pampulitika ng Europa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, isang katanungan ang hayagang lumilitaw sa isipan ng mga estratehista. Nawawalan na ba ng kontrol ang kontinenteng ito sa sarili nitong kapalaran? Habang papalapit ang Alemanya sa bingit ng pagbagsak, ang krisis sa gas ay nagtutulak sa Berlin sa isang desperadong posisyon. Ang infrastruktura ng enerhiya ng bansa ay nasa isang kritikal na hangganan na sa loob ng maraming dekada ay pinaniwalaan ng mga Aleman na hinding-hindi nila mararanasan. Ang pagbaba ng mga imbak na gas sa mga lebel ng babala ay kasabay ng pagtama ng pinakamalupit na lamig sa gitnang Europa sa loob ng maraming taon. Ang bawat oras na lumilipas ay nagiging isang pakikipagbuno para sa kaligtasan ng isang industriyang dating itinuturing na makina ng buong kontinente. Sa loob ng mga silid na kumokontrol sa enerhiya, ang mga inhinyero ay nakatutok sa presyur ng mga tubo na parang mga doktor na nagbabantay sa tibok ng puso ng isang pasyenteng kritikal. Ang isang maliit na pagkakamali o paglihis ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pagpalya, pagbagsak ng presyur at ang tuluyang pagtigil ng mga operasyon ng mga pabrika. Ang mga dambuhalang pasilidad sa paggawa ng kemikal, ang mga naglalagablab na hurno ng asero, at ang mga komplikadong linya ng produksyon ng mga sasakyan ay nagsisimula ng maghanda para sa mga senaryo ng sapilitang pagbabawas ng operasyon. Ang pagpatay ng mga makina sa gitna ng taglamig ay hindi simpleng paghinto ng trabaho. Para sa maraming industriya, ang biglaang pagtigil ay nangangahulugan na aabuti ng ilang buwan o di kaya ay taon bago muling ligtas na mapatakbo ang mga ito. Sa loob ng gobyerno, ang kapaligiran ay nagbago mula sa pagkabahala patungo sa pagiging isang emerhensiya. Ang mga pagpupulong na tumatagal hanggang madaling araw ay hindi na tumatalakay sa mga pangmatagalang estratehiya. Ang lahat ay nakatuon na lamang sa iisang layunin: ang mapanatiling nakatayo ang sistema at maiwasan ang tuluyang pagguho. Si Kanselier Friedrich Merz ay nahaharap sa isang presyur politikal na walang katulad simula nang siya ay maluklok sa kapangyarihan. Ang buong Brussels ay nakamasid sa sitwasyon ng may lumalaganap na takot.
Ang Alemanya ay hindi lamang basta isang kasaping bansa. Ito ang gulugod ng iisang pamilihan ng Europa. Ang paghina ng Berlin ay nangangahulugan ng pagyanig ng buong kadena ng supply ng kontinente. Ang pagkakahati-hati ng mga bansa sa Unyong Europeo ay lalong lumalala. Ang tanong na naghahati sa kanila ay kung dapat bang unahin ang mga prinsipyo ng politika at parusa laban sa Rusya o ang pagsagip sa sentrong ekonomiya ng rehiyon. Ang salitang pagkakaisa ay madalas na binabanggit, ngunit ang realidad ay ang mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya ay hindi nadadagdagan sa pamamagitan lamang ng mga talumpati at deklarasyon. Sa labis na desperasyon, ang Berlin ay napilitang kumatok sa pintuan ng Moscow. Nagsimula na ang isang karera para sa kaligtasan. Habang nasa bingit ng pagkasira ang sistema, ang gobyerno ni Merz ay napilitang gamitin ang mga lihim na diplomatikong lagusan. Ang mga tagapayo ng kansilyer ay walang tigil na nagpapadala ng mga senyales sa pamamagitan ng mga tagapamagitan sa bansang Switzerland at iba pang koneksyon sa Europa. Ang kanilang nag-iisang layunin ay buksan muli ang dialogo tungkol sa enerhiya kasama ang Kremlin. Ang lahat ng ito ay nagaganap sa likod ng mga saradong pinto dahil alam ng gobyerno ang tindi ng diplomatikong epekto nito kung malalaman ng publiko. Subalit ang tugon mula sa Rusya ay isang nakapanlulumong katahimikan. Walang mga tawag, walang nakatakdang pagpupulong at walang senyales na nagmamadali ang Moscow na sagipin ang kanilang dating kliyente. Ang bawat oras ng katahimikan ay nagpapataas ng tensyon sa Berlin. Dahil dito, ang mga opisyal ng enerhiya ay napipilitang baguhin ang kanilang mga plano ng emerhensiya araw-araw, kasama sa mga posibilidad ang rasyon o paglilimita sa paggamit ng gas kung saan ang prioridad ay ibibigay lamang sa mga infrastruktura na mahalaga para sa buhay ng tao tulad ng mga ospital at kabahayan. Kasabay nito, ang mga korporasyong industrial ay nakatatanggap na ng mga babala na maghanda sa pagbabawas ng supply. Ang industriya ng asero at sasakyan ay nasa ilalim na ng mahigpit na pagtitipid ng enerhiya. Ang panganib ay malinaw kapag ang mga hurnong pang-industriya ay tumigil sa pag-andar ngayong taglamig. Ang teknikal na pinsala ay maaaring tumagal ng mahabang panahon bago maayos. Sa loob ng gabinete ng Alemanya ang tensyon ay naging hayagan na at ang turuan kung sino ang may kasalanan ay nagsisimula na. Ang mga ministro ay nahaharap sa isang tanong na walang sino man ang may gustong sumagot. Kung hindi magiging matatag ang supply sa susunod na mga linggo, hanggang kailan makatatagal ang industriya ng Alemanya? Ang galit ng mamamayan ay sumasabog na sa mga lansangan. Ang lamig ay hindi na lamang nasa labas. Ito ay pumasok na sa mga apartment, sa mga bayarin sa pagpapainit at sa hapagkainan ng milyon-milyong Aleman. Nang magsimulang magsalita ang gobyerno tungkol sa paghihigpit sa pagkonsumo, ang reaksyon ng taong bayan ay nauna pa sa debate sa parlamento. Ang mga plaza sa Leipzig, Dresden at Berlin ay mabilis na napuno ng mga nagagalit na demonstrador. Hindi na kinailangan ng malawakang panawagan o organisasyon. Ang sapat na mitya ay ang pagtaas ng mga bayarin, ang pagbabawas ng oras ng trabaho sa mga pabrika, at ang mga usap-usapan tungkol sa tuluyang pagputol ng gas. Ang mga nagpoprotesta ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga trabaho, upa sa bahay at ang takot sa isang mahabang taglamig. Makikita ang mga manggagawa na nakatayo katabi ng mga may-ari ng maliliit na negosyo at mga estudyante na kasama ang mga pensyonado. Isang pakiramdam ang lumaganap. Nawawala na ng kontrol ang sistema at ang karaniwang tao ang unang magbabayad ng presyo. Ang mga otoridad ay nagtalaga ng maraming pulis upang pigilan ang mga tao na pasukin ang mga gusali ng gobyerno. Ang mga lokal na pamahalaan ay nag-activate na ng kanilang mga plano para sa pagkontrol ng krisis habang ang Ministry ng Interior ay mahigpit na nagbabantay sa mga grupong ekstremista na maaaring samantalahin ang galit ng publiko. Higit pa rito, ang mga unyon ng manggagawa ay nagsisimula ng pag-usapan ang malawakang welga kung magpapatuloy ang pagbawas sa industriya. Ito ay isang babala ng posibleng pagkalumpo ng ekonomiya. Ang bawat pabrika na nagpapatay ng ilaw ay dagdag na kawalan ng trabaho sa isang komunidad. Nauunawaan ng Berlin na ang krisis ay wala na sa mga silid ng pagpupulong. Ito ay nasa labas na kung saan ang mga tao ay hindi interesado sa mga estratehiya para sa susunod na dekada.
Ang tanging mahalaga sa kanila ay kung mayroon silang sapat na pera para magpainit sa susunod na linggo. Kapag ang takot para sa kaligtasan ang nanaig, ang direksyon ng politika ay maaaring magbago ng napakabilis. Ang kapangyarihan ni Canciller Merz ay nasa bingit ng pagguho habang ang kanyang koalisyon ay nagkakabitak-bitak mula sa loob. Ang krisis sa enerhiya ay mabilis na naging krisis sa kapangyarihan. Sa loob ng alyansang namumuno, ang pagkakaisa ay hayagang nasisira. Ang mga ministro ay nagtatalo tungkol sa estratehiya at responsibilidad, ngunit higit sa lahat, nag-aalala sila para sa kanilang sariling kinabukasan sa politika. Ang mga lihim na pagpupulong ay inilalarawan ng mga nakasaksi bilang tila mga paglilitis sa halip na talakayan ng pulisiya. Ang bawat desisyon ay may kaakibat na direktang panganib sa politika at ang bawat oras ng pagkaantala ay lalong nagpapahina sa kredibilidad ng kansilyer. Ang oposisyon naman ay sinasamantala ang pagkakataon ng walang awa, ginagawang larangan ng digmaan ng parlamento gamit ang mga salita, ang mga akusasyon ng pagkabigo sa estratehiya, pagkawala ng pambansang kontrol, at pagtulak sa Alemanya sa isang krisis na gawa ng sarili nitong mga desisyon ay walang humpay na ibinabato. Bumabagsak ng mabilis ang suporta sa gobyerno sa mga survey. Maging sa loob ng sariling partido ni Merz, lumilitaw na ang mga boses ng hindi pagsang-ayon. Ang mga lider ng rehiyon ay nangangamba na ang galit ng tao ay makaapekto sa mga lokal na eleksyon. Bagaman hindi nila ito sinasabi ng hayagan, malinaw ang mensahe sa Berlin. Kung tatagal ang krisis, ang posisyon ng kansilyer ay magiging pabigat sa buong partido. Ang mga higanting industrial ay hindi na rin nananahimik. Sila ay direktang nagbibigay ng presyur sa gobyerno, humihiling ng agarang solusyon dahil para sa kanila, ito ay usapin ng buhay at kamatayan ng ekonomiya. Si Merz ay naiipit sa tatlong puwersa: ang galit ng taong bayan, ang pag-atake ng parlamento, at ang kawalan ng pasensya ng industriya. Wala ng puwang para sa pagpapaliban. Anumang desisyon ngayon ay tiyak na lilikha ng mga panalo at mga talo. Ang Unyong Europeo ay nahaharap sa pagsubok ng pananatili habang lumalalim ang mga bitak sa alyansa. Kapag ang Berlin ay nayayanig, ang Brussels ay nawawalan ng kakayahang maging sentro ng koordinasyon at nagiging entablado kung saan nakikita ang pinakamalalalim na sugat ng samahan. Ang mga bansa sa rehiyon ng Baltic at ang Poland ay naninindigan sa matigas na posisyon. Walang anumang pakikipagkasundo sa Moscow, anuman ang mangyari. Para sa kanila, ang krisis sa enerhiya ay ang halagang dapat bayaran para sa estratehikong seguridad. Subalit sa Timog at Kanlurang Europa, iba ang tono. Ang Pransya, Italia, Austria at iba pang industrial na bansa ay nagsisimula ng magsalita ng hayagan tungkol sa pragmatismo sa enerhiya. Kapag ang sentrong ekonomiya ng Unyon ay gumigiwang, ang mga idealistikong pananaw sa politika ay nagiging mahirap ipagtanggol laban sa presyur ng lipunan. Ang mga emerhensiyang pagpupulong ng Konseho ng Europa ay nagiging mainit at nawawala na ang diplomatikong paggalang. Ang mga pinuno ay nagtatalo ng harapan tungkol sa pangunahing tanong: sasagipin ba ang ekonomiya o pananatilihin ang disiplina sa geopolitika? Walang sagot na hindi magdudulot ng sakit. Ang bawat pagpili ay hahati sa bloke sa dalawang puwersa. Ang mekanismo ng pagkakaisa sa enerhiya ay paulit-ulit na binabanggit, ngunit hindi nito mababago ang realidad ng pisika. Walang bansa ang may sapat na sobrang gas upang iligtas ang Alemanya nang hindi inilalagay sa panganib ang kanilang sarili. Ang mga pangakong politikal ay bumabangga sa mga limitasyong teknikal at kapag limitado ang pinagkukunang yaman, nagiging limitado rin ang pagkakaisa. Ang mga pamilihang pinansyal ay mas mabilis na nakaramdam ng pagguho kaysa sa publiko. Ang halaga ng euro ay dumaranas ng matinding pagbabago, habang ang mga sapi ng mga kumpanyang industrial ay bumulusok. Ang mga pondo ng pamumuhunan ay nagsisimula ng ituring ang Europa bilang isang rehiyon na may pangmatagalang panganib o risk. Ang Unyong Europeo na dating ipinagmamalaki bilang kuta ng katatagan ng ekonomiya ay kinukwestiyon na ngayon. Ang krisis ay muling bumubuhay sa mga debateng matagal nang ibinaon, soberanya ng bansa laban sa kolektibong alyansa. Kapag tumaas ang presyur para sa kaligtasan, inuuna ng mga gobyerno ang kanilang mga botante kaysa sa mga pangako sa bloke. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong krisis sa utang, nahaharap ang Unyon sa panganib ng pagkawasak dahil sa enerhiya at seguridad.
Kung mabibigo ang Europa, ang kahihinatnan ay hindi lamang isang simpleng resesyon ng ekonomiya. Ito ay magiging isang estruktural na dagok sa buong arkitekturang politikal ng kontinente. Ang takot sa pamilihang pinansyal ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa mismong krisis. Ang problema ay hindi humihinto sa mga tubo ng gas. Ito ay tumatagos sa mga electronic board ng pananalapi. Nang mapagtanto ng mga mamumuhunan na ang panganib ng pagbagsak ng industriya ng Alemanya ay hindi na teorya lamang kundi isang realidad, ang reaksyon ay halos agaran. Ang halaga ng mga kumpanya sa enerhiya at mabibigat na industriya ay bumagsak. Ang sektor ng kemikal, asero at sasakyan ay nawala ng bilyon-bilyong euro sa halaga. Sa loob lamang ng ilang sesyon ng kalakalan, ang mga bangko sa Europa ay nagsimulang maghigpit sa pagtataya ng panganib sa pautang. Ang mga negosyong malakas kumonsumo ng enerhiya ay inilagay sa kategoryang madaling bumagsak. Ang mga pautang na dating itinuturing na ligtas ay biglang naging kaduda-duda. Ang merkado ng bonds ay sumasalamin sa takot ng sunod-sunod na pagkabangkarote kung magtatagal ang pagtigil ng produksyon. Ang euro ay nasa ilalim ng matinding presyur habang ang mga namumuhunan ay naghahanap ng mas ligtas na mapaglalagyan ng yaman. Ang paglipat ng kapital patungo sa mas ligtas na mga ari-arian ay nagpapataas ng pagbabago sa palitan at gastos sa pangungutang. Napipilitan ang Bangko Sentral ng Europa na bantayan ang bawat galaw dahil ang kawalan ng pondo sa sektor ng enerhiya ay maaaring kumalat sa sistema ng pagbabangko ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang mga pandaigdigang pondo ay nagsisimula ng bigyan ng bagong halaga ang Europa bilang isang rehiyon ng istruktural na panganib. Kapag ang kapital ay umalis, ang bigat ay babalik sa tunay na ekonomiya. Tataas ang interes, hihigpit ang pautang, at mawawalan ng pondo ang mga negosyo sa panahong kailangan nila ito upang mabuhay sa taglamig. Ang nagpapanik sa merkado ay ang kombinasyon ng maraming panganib na sabay-sabay na nangyayari, kakulangan sa enerhiya, paghina ng industriya, pagkakahati sa politika at kaguluhan sa lipunan. Ipinapakita ng kasaysayan na ang merkado ay laging nauunang tumugon kaysa sa gobyerno. At kapag ang mga numero sa merkado ay namula, nagpapadala ito ng isang malamig na mensahe. Ang krisis ay lumampas na sa saklaw ng teknikal na solusyon. Ito ay naging isang krisis ng pagtitiwala. Kapag nasira ang tiwala sa pananalapi, ang pagbabalik nito ay mas mahirap kaysa sa pag-aayos ng sirang tubo ng gas. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang multo ng maagang eleksyon ay nagbabadya sa Berlin. Ang tanong na dating itinuturing na ekstremista ay nagiging sentro na ng usaping politikal. Tatagal ba ang kasalukuyang gobyerno hanggang sa matapos ang termino nito? Sa kabisera ng Alemanya, ang maagang halalan ay seryoso ng pinag-uusapan. Ang oposisyon ay nakakita ng makasaysayang pagkakataon at pinaigting ang pag-atake, hinihiling ang botong no confidence. Ngunit ang tunay na panganib kay Merz ay nagmumula sa loob. Ang kanyang mga kasosyo sa koalisyon ay nagsisimula ng kwentahin ang halaga sa politika kung mananatili silang nakadikit sa isang gobyernong mabilis na nawawala ng suporta. Ipinapakita ng mga survey na ang mga botante ay lumilipat na, ang mga partidong kontrasistema ay lumalakas habang ang mga tradisyonal na partido ay nawawalan ng pundasyon. Ito ay nagdudulot ng takot sa mga lider na ang isang halalan ay maaaring baguhin ang buong mapa ng politika ng Alemanya. Ang kawalan ng katiyakan ay naglalagay sa Berlin sa isang paralisadong estado. Ang pagkilos ay mapanganib, ngunit ang hindi pagkilos ay mas mapanganib. Ang isang maagang halalan sa gitna ng kakulangan sa enerhiya ay magiging isang referendum sa buong direksyon ng bansang Alemanya mula sa pulisiya sa enerhiya hanggang sa relasyon nito sa Unyong Europeo at sa Rusya. Nauunawaan ito ng merkado, ng mga alyado at maging ng mga kalabang bansa. Ang pinakakinatatakutan ng mga lider ng Alemanya ay ang kawalan ng kapangyarihan kung ang gobyerno ay bumagsak sa gitna ng krisis. Sa panahon ng kampanya at negosasyon para sa bagong alyansa, ang makinarya ng gobyerno ay hihina sa panahong kailangan ng bansa ang mabilis na desisyon. Ang taglamig ng taong 2026 ay sinusukat na ngayon hindi sa temperatura kundi sa tibay ng isang buong kontinente. Ang Alemanya, ang sentrong industrial ng Europa, ay gumagana sa hangganan ng kakayahang teknikal at politikal.
Ang bawat araw na lumalamig ay hindi lamang umuubos ng gas. Inuubos din nito ang tiwala sa kakayahan ng sistema na kontrolin ang sitwasyon. Nauunawaan ng Berlin na ang oras ay hindi nila kakampi. Ang krisis sa enerhiya ay humila na ng krisis sa lipunan, at ang krisis sa lipunan ay nagbubukas ng daan para sa krisis sa politika. Kapag ang tatlong patong ng presyur na ito ay nagsama-sama, ang bawat desisyon ay nagiging historikal. Wala nang perpektong solusyon, tanging ang pagpili sa pagitan ng iba't ibang antas ng pinsala. Habang ang mga plaza sa Riga, Vilnius at Tallinn ay nilalamon ng mga protesta dahil sa matinding lamig, isang lubhang kakaibang kaganapan ang tahimik na umiikot sa Moscow na malayo sa mata ng publiko. Ang tatlong matataas na sugo mula sa Latvia, Lithuania at Estonia ay pumasok sa Kremlin gamit ang pintuan na nakalaan lamang para sa mga ordinaryong kawani. Ang kanilang paglalakbay ay opisyal na itinago sa ilalim ng tabing ng mga pribadong bakasyon at personal na sadya, ngunit sa katotohanan ito ay isang misyon ng desperadong pagsuko. Ang mga lider na ito, na sa loob ng maraming taon ay ang pinakamaingay sa pagtuligsa sa Rusya at pagputol sa lahat ng ugnayang pang-enerhiya, ay napilitang lunukin ang kanilang sariling mga prinsipyo. Ang krisis sa enerhiya ay hindi na usapin ng diplomasya. Ito ay naging usapin ng biyolohikal na kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Nang bumagsak ang temperatura sa negatibo 20 hanggang 25 antas, ang realidad ng pisika ang nagdikta sa politika. Ang mga paaralan ay nagsara dahil ang mga silid-aralan ay naging kasing lamig ng mga freezer, ang mga pabrika ay huminto dahil ang mga makina ay nanigas, at ang sistema ng kalusugan ay nasa bingit ng pagguho. Ang mga tao sa Baltic ay hindi na humihiling na mga talumpati tungkol sa kalayaan. Ang hinihiling nila ay init upang mabuhay. Ang lihim na pagpapadala ng mga sugo ay sumasalamin sa ganap na pagkabigo ng estratehiya ng rehiyon. Ang mga opisyal na channel ay matagal nang isinarado ng kanilang sariling retorika, at ang hayagang paglapit sa Moscow ay magiging katumbas ng pagpapakamatay sa politika. Kaya naman, pinili nila ang daan ng kadiliman, umaasa na makabibili sila ng oras at init bago tuluyang sumabog ang galit ng kanilang mga nasasakupan. Ang bawat hakbang ng mga sugong ito sa Moscow ay may kaakibat na kahihiyan na kailangan nilang tanggapin. Nauunawaan ng Kremlin na ito ang pinakamahinang posisyon ng Baltic sa loob ng ilang dekada. Ang Europa ay abala sa pagsagip sa sarili nitong mga pangunahing ekonomiya tulad ng Alemanya at Pransya, habang ang Washington ay walang maibigay na konkretong tulong maliban sa mga salita. Sa gitna ng isolasyon, ang nag-iisang pintuan na nanatiling may susi sa kaligtasan ay ang pintuan na pilit nilang isinasara sa nakalipas na mga taon. Ang matinding taglamig ay naglantad sa limitasyon ng alyansa. Kapag ang interes ng kaligtasan ang nakataya, ang bawat bansa ay nagiging pulo at ang solidaridad ay nagiging isang alaala na lamang. Ang pagkabigo ng infrastruktura ng enerhiya sa Baltic ay nagbigay ng isang mahalagang aral tungkol sa limitasyon ng teknolohiya at logistik. Ang mga terminal ng liquefied natural gas o LNG na dating ipinagdiriwang bilang mga monumento ng kalayaan mula sa enerhiya ng Rusya ay bumigay sa ilalim ng matinding hamon ng klima. Ang mga pasilidad na ito ay dinisenyo batay sa mga pagtataya ng banayad na taglamig at matatag na merkado. Nang humampas ang hangin mula sa Artiko, ang sistema ay mabilis na na-overload. Ang proseso ng pagbabalik sa gas mula sa likidong anyo ay bumagal, at ang kakayahan ng mga imbakan ay umabot sa sukdulan. Ang LNG ay napatunayang may likas na kahinaan kumpara sa tradisyonal na tubo ng gas. Ito ay nakadepende sa panahon, sa mga barko, at sa napakataas na presyo sa pandaigdigang merkado. Ang bawat barko ng LNG na naaantala dahil sa bagyo ay nangangahulugan ng libu-libong kabahayan na walang pampainit. Ang presyo ng pag-angkat ay tumaas bawat oras dahil sa kompetisyon ng buong mundo para sa supply. Ang mataas na gastos ay hindi nagdala ng seguridad. Sa halip, pinalalim nito ang butas sa badyet ng gobyerno at ng mga mamamayan. Ang sistema ng enerhiya ng Baltic na itinayo sa mga panahong mapayapa at matatag ay gumuho ng harapin nito ang realidad ng isang magulong mundo. Ang paghahambing ay naging napakalinaw. Ang gas na dumadaloy sa tubo ay tuloy-tuloy at hindi apektado ng bagyo, samantalang ang LNG ay isang solusyong pansamantala na hindi kayang maging pundasyon ng isang bansang nasa rehiyong nagyeyelo.
Ang krisis na ito ay nagbigay sa Moscow ng isang estratehikong kalamangan ng hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Habang ang Europa ay nanginginig sa lamig, ang temperatura ng geopolitika ay umaabot sa sukdulan sa gitnang silangan. Ang Iran, na nakatingin sa dambuhalang barkong pandigma ng Amerika na USS Abraham Lincoln na papalapit sa Golpo, ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atras. Sa halip na matakot, itinuring ng Tehran ang pagdating ng hukbong dagat ng Amerika bilang isang direktang hamon at pagkakataon. Ang pamahalaan ng Iran ay naglabas ng babala na ang anumang agresibong kilos ay tutumbasan ng tugon na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng rehiyon. Ang presensya ng Amerika, na layuning magsilbing puwersa ng pagpigil o deterrence, ay naging mitsa ng mas mataas na tensyon. Ang mga puwersang militar ng Iran, lalo na ang Islamic Revolutionary Guard Corps, ay nasa pinakamataas na antas ng kahandaan gamit ang kanilang doktrina ng asimetrikong pakikidigma. Ang estratehiya ng Iran ay hindi nakabatay sa direktang pakikipagsabayan sa lakas ng Amerika, kundi sa paggamit ng kanilang mga kahinaan. Ang mga drone at maliliit na sasakyang pandagat ay naging pangunahing sandata ng Tehran upang lumikha ng isang zone of denial sa karagatan. Ang bawat kilos ng USS Abraham Lincoln ay nagiging material para sa propaganda ng Iran na naglalarawan sa bansa bilang isang kuta na pinapaligiran ng mga kaaway ngunit hindi sumusuko. Ang krisis ay binago ng Iran mula sa isang isyong militar patungo sa isang naratibo ng pambansang pagkakaisa. Ang mga lider politikal ay lumabas sa publiko upang ipahayag na ang bansa ay nasa ilalim ng banta at ang tanging sagot ay ang pagkakaisa ng mamamayan. Sa likod ng mga eksenang ito, ang Iran ay aktibong nakikipag-ugnayan sa Qatar at Oman upang matiyak na hindi sila tuluyang maihiwalay sa diplomasya. Ang epekto ng tensyon sa kipot ng Hormuz ay agad na naramdaman sa buong mundo. Ang makipot na lagusan ng tubig na ito, kung saan dumadaan ang halos sangkatlo ng langis na iniluluwas sa pamamagitan ng dagat, ay naging sentro ng takot ng pandaigdigang ekonomiya. Ang presyo ng langis ay tumalon hindi dahil may naganap na digmaan, kundi dahil sa posibilidad pa lamang ng pagkakaantala ng supply. Ang mga kumpanya ng insurance para sa mga barko ay nagtaas ng kanilang singil na agad namang ipinasa sa mga mamimili. Ang bawat dolyar na itinaas ng presyo ng langis ay isang direktang dagok sa mga bansang umaasa sa importasyon, kabilang na ang mga nasa Asia at Europa. Ang takot sa pamilihan ay naging isang self-fulfilling prophecy. Ang pangamba sa kakulangan ay lumikha ng tunay na pagtaas ng presyo. Sa Washington, ang krisis sa Iran ay nagdulot ng malalim na pagkakahati sa loob mismo ng pamahalaan. Ang bawat kilos ng armada ng Amerika ay dumadaan sa matinding debate sa pagitan ng mga hawkish na opisyal na nagnanais ng mabilis na aksyon militar at ng mga pragmatistang nagbabala sa panganib ng isa pang digmaan sa gitnang silangan. Ang karanasang natamo sa mga nakaraang dekada ay nagtuturo na madaling pumasok sa digmaan sa rehiyong ito, ngunit halos imposibleng makalabas ng maayos. Ang pag-aalinlangan na ito ay lumilikha ng pagbagal sa paggawa ng desisyon. Ang Iran, na masusing nagmamasid, ay nakikita ang pagdadalawang isip na ito bilang isang kahinaan. Nauunawaan ng Tehran na ang oras ay nasa kanilang panig. Habang tumatagal ang tensyon, lalong tumataas ang presyur sa politika sa loob ng Amerika habang papalapit ang kanilang sariling panahon ng halalan. Habang ang Washington at Tehran ay nagtatagisan ng lakas, ang dalawang higanteng manlalaro ang Rusya at Sina ay tahimik na nakikinabang sa kaguluhan. Hindi nila kailangang magpadala ng mga barkong pandigma upang manalo sa sitwasyong ito. Ang Rusya ay direktang nakikinabang sa pagtaas ng presyo ng langis at gas na nagbibigay ng dagdag na pondo sa kanilang kaban habang ang kanluran ay naghihirap. Para naman sa Tsina, ang bawat araw na nakatuon ang atensyon at yaman ng Amerika sa gitnang silangan ay isang araw na nababawasan ang presyur sa Asya-Pasipiko. Ang Beijing at Moscow ay gumagamit ng wikang diplomatiko na nananawagan ng kapayapaan, ngunit sa estratehikong pananaw, ang kasalukuyang status quo kung saan ang Amerika ay abala at nahahati ay pabor sa kanilang interes. Ang krisis ay nagpapakita ng paglipat tungo sa isang multipolar na mundo, kung saan ang kapangyarihan ay hindi na monopolyo ng iisang bloke. Ang kipot ng Hormuz ay naging simbolo ng karupukan ng modernong ekonomiya. Ang heograpiya ay nagbigay sa Iran ng isang sandatang hindi matatawaran.
Hindi kailangan ng Tehran na tuluyang isara ang kipot. Ang sapat na banta lamang ay kaya nang yanigin ang mga pamilihan sa London, New York at Tokyo. Ang mundo ay muling pinaalalahanan na ang globalisasyon ay nakadepende sa ilang maliliit na lagusan o choke points. Ang sinumang may kakayahang magbanta sa mga lagusang ito ay may hawak sa leeg ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na hindi masusukat sa bilang ng tangke o eroplano, kundi sa kakayahang impluwensyahan ang daloy ng yaman ng mga bansa. Sa huli, ang taglamig ng taong 2026 ay nag-iwan ng isang malinaw at malamig na katotohanan. Ang enerhiya ay ang pinakamatalim na sandata sa ika-21 siglo. Ang krisis sa Europa at ang tensyon sa gitnang silangan ay hindi magkahiwalay na pangyayari. Sila ay magkakaugnay na bahagi ng iisang pagbabago sa kaayusang pandaigdig. Ang mga bansang nagpabaya sa kanilang seguridad sa enerhiya kapalit ng mga panandaliang alyansang politikal ay natagpuan ang kanilang mga sarili na walang laban sa oras ng kagipitan. Ang Alemanya, na dating makina ng Europa, ay naging pasyente. Ang Baltic, na dating matapang, ay naging tikom. Ang aral para sa mga bansang nagmamasid, lalo na sa mga nasa estratehikong posisyon, ay malinaw. Ang tunay na soberanya ay hindi lamang nakasalalay sa mga kasunduang militar o diplomatikong pangako. Ito ay nakaugat sa kakayahang pakainin, painitin at patakbuhin ang sariling bansa sa gitna ng unos. Ang tiwala ay madaling masira, ang mga alyado ay maaaring magbago ng isip, ngunit ang pangangailangan ng isang bansa para sa enerhiya ay mananatiling permanente. Sa bagong kabanata ng kasaysayan, ang kapangyarihan ay lilipat mula sa mga bansang may pinakamalalakas na retorika patungo sa mga bansang may hawak ng gripo ng enerhiya at may kakayahang protektahan ang kanilang sariling interes nang walang pag-aalinlangan. Ang mundo ay hindi na muling babalik sa dati nitong anyo pagkatapos ng taglamig na ito. Ang mga bagong linya ng kapangyarihan ay iginuhit na, hindi sa pamamagitan ng tinta, kundi sa pamamagitan ng langis, gas, at ang kakayahang mabuhay sa gitna ng krisis.